Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong tayo'y nasa panahon ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, kundi pinili niyang mapabilang sa isang pamilya. Naway tandaan natin kung paano ginawang banal ng Diyos ang pamilya. Simpleng pamumuhay ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Ito ang halimbawang ibinigay sa atin ng banal na mag-anak ng Nazaret. Ngayon din ay ating sinisimulan ang ating pagnonovena bilang paghahanda natin sa kapistahan ng mahal na Poong Nazareno. Ihanda natin ang ating mga sarili para sa napakalaking pagdiriwang na ito, kung saan atin muling makikita, mararanasan ang napakalaking gantimpala ng pananampalataya natin bilang mga Pilipino, ang pagmamahal natin sa ating mahal na Poong Nazareno. Kaya naman upang tayo maging marapat makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran,
kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ang mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kailangan mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Magpaumanhinan kayo kapag siya'y nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang anak niya. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minahal Niya. Kaya't dapat kayo'y maging mahabagin,
maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait, at matiisin. Magpapaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinapatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghiyain ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kaloob ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat kinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo
na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako." Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kaniyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at nagtitipon-tipon muli ngayong araw ng linggo dito sa simbahan ng Quiapo, kung saan natin makikita at nasasaksihan nakaluklok ang ating mahal na poong Nazareno. Sa araw din pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na pamilya na sina Jesus, Maria at Jose. At kasabay ng pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na pamilya, atin din pong sinisimulan ang ating paghahanda para po sa kapistahan naman ng mahal na poong Nazareno. Sa unang araw ng pagnunubinaryo, para sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno. Kaya atin pong pagnilayan sa unang araw na ito ang mga salita ng Diyos na maaaring baunin natin habang tayo po ay naghahanda sa kapistahan ng ating mahal na poong Nazareno. Siguro po lahat kayo ay tuwang-tuwa na marinig ang balita na for the first time after the pandemic, mayroon na ulit translasyon. No? Maaaring sabihin ninyo, ito yung nakasanayan na lahat ng mga deboto ay sumasaksi at nakikiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng poong Nazareno. Noong pandemya ay nahinto, pero mayroon pa rin namang ginagawang translasyon, pero hindi lang yung nakasanayan natin. Pero ngayon ay unti-unti ibinabalik na muli at tinutulungan tayo na sana habang tayo ay naghahanda sa malaking pagdiriwang, ihanda rin po natin yung ating mga sarili. Alam naman natin na
minsan gusto nating maging maayos yung pagdiriwang, maging maganda yung pagdiriwang, pero kapag hindi natin naihahanda talaga yung sarili natin, minsan tayo yung nakadadagdag para maging maingay, magulo, no, ang ating pagdiriwang. Kaya po mainam na maihanda na natin ngayong araw pa lamang, sa unang araw ng pagnonobinaryo, ihanda na natin ang ating mga sarili para pagdating ng araw ng kapistahan, hindi na natin kinakailangan pang ipilit kahit na hindi pwede. No? Minsan yung mga hindi pwede, yun yung ipinipilit natin. Yung maayos na dapat mangyari, yun yung ayaw nating sundin. Pero kapag tayo ay nakahanda, ang puso ay nakahanda, ang isip ay nakahanda, ang buhay, panalangin ay nakahanda, sigurado kung lahat ay inihahanda ang buhay para sa pagdiriwang na ito, sigurado magiging maayos ang lahat. Nagiging mas makulay at mas makahulugan ang pagdiriwang kapag hindi lamang yung pagdiriwang ay tinitingnan ng bawat isa, bagkus yung ating mga sarili ay inihahanda rin natin sa masayang pagdiriwang. Kaya nga po, sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng banal na pamilya, maaaring ito yung paraan ng Diyos para anyayahan tayo. Paano ba tayo maghahanda sa masayang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Poong Nazareno? Si Jesus na siyang isinilang sa piling natin ng ngayong Kapaskuhan, ay darating ang panahon, si Jesus din yung makikita nating nagpapasa ng krus para sa ating kasalanan. Si Jesus na isinilang para tayo tubusin sa kasalanan, maliit na bata na nakikita natin sa sabsaban, lalaki at papasan din yung krus na puno ng bigat at kasalanan natin. Yan ang ating mahal na Poong Nazareno. Yan si Jesus na isinilang sa atin. Pero mapapansin po ninyo sa pagdiriwang natin ngayon, ng banal na mag-anak, isinilang si Jesus sa isang pamilya. At yung kanyang mga magulang na sina Maria at Jose ay inihanda rin ng Diyos bago pa dumating si Jesus. Para sa ganon, maunawaan nila paano ang pag-aalaga sa anak ng Diyos. Para sa ganon, yung ginawang paghahanda ng Panginoon kay Maria at Jose ay matutunan nila kung paano nila ipapakita ang tunay na pag-ibig sa anak ng Diyos. Kaya nga, hindi naman si Maria at si Jose pinili lamang ng Panginoon at biglang naging ina na lang. Mayroon ding paghahanda na ginawa ang Diyos para sa kanila. Para kung ito man ay isilang na, alam ni Maria at ni Jose ano ang gagawin sa batang si Jesus. Kaya nga po mapapansin ninyo, sa papaanong paraan na ihanda si Maria at si Jose? Sa pamamagitan ng pagkausap sa kanila ng anghel ng Panginoon. Laging kinakausap ng anghel ng Diyos si Jose at si Maria para sabihin ano ang dapat gawin kapag si Jesus ay isinilang na. Kaya po mainam lamang na ganito rin nating tingnan, paano ba tayo ihahanda ng Diyos ngayon sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Poong Nazareno? Kakausapin tayo ng Panginoon sa bawat salita niya, sa mga binabasa, sa mga misa, sa mga aklat at mga sulat na binabasa sa atin sa mga salita ng Diyos. At napakinggan natin yan ngayon sa sa linggo ng pagdiriwang na banal na pamilya. Sabi po sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa, ito ay tanda na para tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon, para tayo ay bigyan ng parangal ng ating Panginoon, mga magulang, mga anak, bilang pamilya, dapat tayo ay matutong maging bukas loob na tanggapin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagpapasalamat, pagiging mahabagin, pagiging mapagmahal, at sa pamamagitan din ng may kagandahang loob sa ating buhay. Kapag tinignan po natin yung mga salita ng Diyos, iyan yung hinahanap natin
sa isang pamilya? Nagmamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa, nagbibigayan, no? At mayroong pagpapatawad, pagpapakumbaba. Kasi alam naman natin, sa isang masayang pamilya, kapag nangyayari ito, nagiging mabuti ang ugali ng bawat miyembro ng pamilya. Yan yung sasabihin natin, ideal. Kung meron man tayong sasabihin na dapat at model, no? Na dapat nating mahanap o maging ideal na ano ba ang meron dapat sa loob ng pamilya, sasabihin lang sa atin ng Panginoon, tingnan mo si Maria, si Jose at ang batang si Jesus. Mapagmahal, matulungin, may malasakit, no? Nagbibigayan, nagkakaisa. Yan yung hinahanap natin. Pero sa mundong ginagalawan natin ngayon, alam natin hindi naman lahat ng pamilya ganyan. May mga pamilya na minsan ay sasabihin natin nagtatalo-talo, nag-aaway-away, nag-aagawan, at kung ano-ano pa. At sasabihin natin, kapag ganyan ang pamilya, magulo, maingay, hindi nagkakasundo, parang hindi ito yung gusto mong pamilya na mapabilang ka. Parang hindi ito yung pamilya na gusto mong mangyari sa iyong pamilya. Pero sasabihin sa atin ng Panginoon, maaari namang maging maayos ang pamilya kung dati nagtatalo-talo at nag-aaway-away. Basta hanapin mo ang katulad ng itinuro ni Maria at ni Jose sa kanilang anak na si Jesus. At kung paano rin itinuro ng Panginoon kay Maria at Jose ang tunay na pag-aalaga sa Diyos. Kinakailangan lamang nating pakinggan, hanapin ang ating Panginoong Jesus. Kinakailangan lagi nating tingnan, sino ba si Kristo? Bakit ba napakahalaga ni Kristo na dumating sa buhay ni Maria? Bakit ba napakahalaga ni Kristo sa buhay ni San Jose? Nung matanggap nila ang napakalaking biyaya, iningatan kasi nila yung biyaya na kanilang tinanggap. Si Kristo ay biyaya sa buhay nila at iningatan nila ito. Ginawa nila lahat ng mabuting magagawa nila sa pamamagitan ng biyaya at gabay ng Panginoon. Mismong si Jose at si Maria, walang inisip na mali at masama para sa kanilang anak. Ang kanila lamang ginawa ay pakinggan ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Espiritu Santo para sa kanilang anak na si Jesus. At marahil, yan yung sasabihin natin sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. Bilang mga magulang at mga pamilya, may mga pamilya na nandito. Alam ko ho, lahat kayo ay may pamilya. Dahil wala naman sigurong isisilang sa atin na walang pamilya. Maging si Kristo, isinilang na may pamilya. At iisipin ninyo, kung kayo po mismo may sari-sariling pamilya, iisipin ninyo, ano kaya ang magagawa ko para maging mabuti at maayos ang aking pamilya? Yung pong pagsisimba ninyo dito sa Quiapo ay isang paraan yan para ipakita sa atin na may magagawa kayong mabuti sa inyong pamilya. Yung ipagdasal ninyo, yung inyong pamilya kapag kayo nandito sa simbahan ng Quiapo, ay napakalaking biyaya yan para ilapit nyo lagi sa mahal na Poong Nazareno. At kapag kayo nagsisimba dito sa Quiapo, ipinagdarasal ang inyong pamilya, uuwi kayo ng bahay, makikita ninyo ang inyong mga anak, makikita ninyo ang inyong asawa, at sasabihin ninyo sa inyong sarili, ito yung ipinagdasal ko. Ito yung pinanalangin ko sa mahal na Poong Nazareno. Sana wag magkakasakit, sana makatapos ng pag-aaral, sana maging mabuting bata, sana magkaroon ng magandang hanap buhay, sana maging masaya kami lagi araw-araw kapag kami nagkikita-kita sa loob ng bahay. Sana hindi kami nagtatalo-talo. Sana hindi kami nag-aaway-away. Diba? Kapag pumapasok tayo sa simbahan ng Quiapo, lagi nating ibinubulong yan sa Panginoon. At sasabihin natin, yung hinahangad nating maging magandang pamilya, lagi nating ipinapasa Diyos. Hindi naman talaga natin magagawa lahat sa buhay natin. Pero naniniwala tayo
na maaaring maging mabuti ang pamilya natin sa tulong at awa ng Panginoon. At napakahalaga po na sa pamilya marunong magdasal. Sa pamilya mayroong nagdarasal. Sa pamilya mayroong marunong lumapit sa Diyos. Sa pamilya mayroong humihingi ng tulong sa Diyos. Minsan ano ang nangyayari sa atin? Yung pamilya, imbis na magdasal, imbis na lumapit sa Panginoon, nagkakanya-kanya ng pagalingan, no? Sasabihin mo, sa akin galing yan. Ako ang may gawa niyan. Lagi nating iisipin, lahat ng maaaring ibigay natin sa pamilya natin, maging tayo man yung nakagawa noon, pero lahat ng iyan dahil sa tulong at panalangin at pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung ibinigay niyang lakas sa iyo, kaya mo nagawa yan dahil yan sa Diyos. Yung ibinigay na talino, kaya mo nagawa yan dahil yan sa Diyos. Kaya nga, dapat marunong tayong magpasalamat at humingi lagi ng tulong para sa ating pamilya sa tulong ng ating Panginoon. Kapag po mayroong marunong magdasal sa pamilya, malaking biyaya na po iyan. Pero pangalawa, sana po yung marunong kang magdasal, sana din akayin mo ang iyong mga kapamilya na matuturing manalangin, matuturing magdasal. Minsan, ano nangyayari din sa atin? Tayo na lang lagi ang lapit ng lapit sa Diyos. Minsan nga, yung mga anak pa, yung marunong magsimba, yung mga nanay at tatay, anong sasabihin? O sige anak, magsimba ka, ipagdasal mo na lang kami. No? Nakakalungkot po. Buti pa yung anak nakapagsisimba. Yung mga magulang ayaw pang samahan yung anak para magsimba. Di ba mas nakakatuwa nga at mas maganda nga po na buong pamilya kayo na sama-samang nagdarasal at nagsisimba at sama-sama rin kayong tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Pero bakit kaya minsan yung pagdarasal o yung pagsisimba, inuutos pa natin? Minsan ay kinatatamaran pa natin. Paano natin matatanggap yung grasya ng Diyos kung sa pamilya pa lang mayroon na agad katamaran? Kung sa loob pa lang ng pamilya mayroong ayaw? Kung sa pamilya mayroong hindi gustong gawin yung mabuti naman at maayos naman para sa lahat? Kaya mga kapatid, marahil ito yung magandang paalala sa atin sa pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng banal na pamilya. Tingnan natin si Maria, si Jose at ang batang si Jesus. Tingnan natin ang buong pamilyang ito. Sila, patuloy tayong tinuturuan paano natin madadala ang magandang biyaya ng Diyos para sa ating mga pamilya. Paano natin madadala ang magandang biyaya ng Diyos sa tulong at pagmamahal ng ating Panginoon. Wala naman po talagang perpektong pamilya. Wala naman po talagang makapagsasabing perfect yung inyong family. Pero kapag tayo ay umaasa sa Diyos, humihingi ng tulong sa Diyos, kahit po papaano masasabi naman natin, tama at mabuti yung ating ginagawa para maging masaya at maayos ang ating pamilya. Hindi po magiging mali ang isang tao na ang alam ay dumalangin sa Panginoon para sa kanyang pamilya. Hindi po mali ang isang pamilya kapag sila'y sama-samang nagdarasal. Hindi po mali na kapag ang isang miyembro ng pamilya ay inaakay ang kanyang pamilya papunta sa ating Panginoon. Yang mga ganyang bagay, maaaring kahit hindi man kayo maging perpekto araw-araw, pero sinisikap ninyo na laging maging mabuti at maayos ang pamilya ninyo. Kaya po sa pamilya, mayroong mga mabubuti, mayroon din mga pamilya hindi nagagawang maging mabuti ang kanilang pamilya. Kapag gusto natin makakita ng mga mababait na tao, maaari sa pamilya din magmumula. Kapag meron tayo nakilala, mabait itong doktor, mabait itong lawyer, sa pamilya yan nanggaling. Sa pamilya yan naituro, sa pamilya yan nagsimula. Pero kapag gusto nyo rin po makakilala ng mga taong adik, mga taong korap, sa pamilya din yan nagsimula. Diyan din po nanggagaling yan. Kaya mapapansinin nyo,
Paaaring pwede kayong maging pamilyang mabuti, maaari din kayong pwedeng maging pamilyang hindi maging mabuti. Pero tatandaan po natin, itinuturo sa atin ng Panginoon sa mga salita niya ngayon na sana laging naaayon sa kalooban ng Diyos ang bawat miyembro ng ating pamilya. Maging modelo si Jose at si Maria at si Jesus ng inyong mga pamilya. Kaya kayo po na nandito ngayon, magtatapos ang ating taon 2023. Mamayang gabi, sasalubungin natin ang panibagong taon 2024. Sigurado, pamilya magdiriwang sa pagsalubong ng bagong taon. Sana makita sa atin na nangangarap tayo sa pagpasok ng taon, isang masayang pamilya, masaganang pamilya ang ibigay sa atin sa loob ng 2024. Mananalangin tayo ulit sa Panginoon, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa buong pamilya. Kaya po, mamaya, sa pagsalubong ninyo ng bagong taon, pasalamatan ninyo bawat miyembro ng pamilya ninyo. Malaki man o maliit ang kanyang nagawa, lahat yan pantay-pantay, pasalamatan po ninyo. Kapag mayroon kayong nakakatampuhan pa sa bawat pamilya, miyembro ng pamilya, lapitan na po ninyo, humingi na ng tawad, upang sa gayon, pagpasok ng taon, alam ninyo sa inyong sarili, naging maayos din ang inyong relasyon sa inyong pamilya. Sana hindi papasok lamang yung taon, sasabihin mo, na-celebrate ko lang yung New Year. Sana na-celebrate ng buong pamilya na masaya ang New Year. Hindi ako lang. Sana pamilya kayong nagdiriwang. At mga kapatid, kapag nakita ninyo yung saya sa bawat mukha ng membro ng pamilya ninyo, yan yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, sa ating tema ngayon sa ating kapistahan ng Poong Nazareno. Sabi doon, ibig po naming makita si Jesus. Makikita mo lamang si Jesus kapag mismong ang iyong puso ay nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ang iyong puso ay natutunan ng magpatawad sa iyong kapwa. Kapag ang iyong sarili ay nagawa mong linisin ang iyong nagawang kasalanan para sa Panginoon, sigurado makikita mo ang Panginoong Jesus Nazareno. Sigurado matatanggap mo ang biyaya ng pag-ibig ng ating mahal na Jesus Poong Nazareno. Kaya po, kahit po saan tayo pumunta, kahit na po ano yung hangarin mo sa iyong pamilya, kahit magtatrabaho ka sa ibang bansa para sa iyong pamilya, lagi mong iisipin, kapag mabuti ang iyong hangarin sa buhay, nakikita mo ang Diyos sa bawat miyembro ng pamilya. Kapag mabuti ang iyong itinuturo sa bawat miyembro ng pamilya, makikita mo ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya po sa misang ito, tayo'y manalangin, ihingi ng tulong sa Diyos na sana ang pamilya natin ay laging akayin ng Diyos patungo sa Kanyang kaharian, puno ng pagmamahal, pagpapatawad, at pag-iibigan sa bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pag-abuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin, at sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga sa pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng hangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming mapangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ho lahat. Ngayon po ay nagpapasalamat po tayo sa araw na ito na ginawa ng Panginoon na tayo po bilang mga deboto at nagmamahal sa mahal na pong Jesus Nazareno ay nagsisimula na ho ng ating paghahanda para sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tulad po na naririnig ho ninyo sa mga balita, at anunsyo po mula po sa amin sa simbahan, hindi ho fake news at legit po. Nalalabas po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero, ipakita natin si Jesus. Ipakita natin si Jesus sa ating prosesyon. Ipakita natin si Jesus sa ating trastasyon. Kaya palagi po namin pinapaalala na iwasan natin yung sampahan. Wala hong sasampa para si Jesus ang makita. Pwede hong magtapon ng pamunas, ng panyo, ng tuwalya para ipamunas, pero wala hong sampahan. Para po maging maayos at banal ang ating mga pagdiriwang, na ugat ay ang ating debosyon. Kaya may traslasyon dahil may debosyon. Hindi ba? Kaya natin ginagawa ang lahat ng ito. Kaya natin pinananabikan ang paglabas ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa ating debosyon. Pero sana hindi lang doon nakatuon ang ating debosyon. Sa ating mga nobena mases simula itong unang araw, sa ating pagsisimba sa araw ng kapistahan, doon din po ipinapahayag ang ating debosyon. Kaya, nagpapasalamat po kami sa ngalan po ni Father Jun Sesco na ating rektor at kaura paroko. Sa totoo lang po, ang nagdiwang po ng misa natin ngayong unang araw na ito ay kapwa deboto din po. Nung mga seminarista po kami po ay kasama ho siya sa nagbibigay ng komunyon sa Quirino Grandstand. At nung siya po ay naging pari, si Father Marvin naging pari, walang patid din po siya. Tuwing January 9, kahit na hating gabi ho ang misa, pumupunta pa rin po siya lagi, taon-taon sa Quirino Grandstand para ipagdiwang ang kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po ay nagpapasalamat kami kay Father Marvin Pahariliaga, ang Parish Administrator ng Parish of the Hearts of Jesus and Mary. Palakpakan po natin siya. Hindi ko alam kung ito ba ang unang pagkakataon
na siya po ay nanguna sa ating pagdiriwang dito sa loob ng simbahan at dambana ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pero pag January 9, sa gilid-gilid lang ho siya, nagdadasal at nananalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Doon po nagmula ang debosyon. At sa atin din po sana bilang mga Kristiyano, ang lahat ay maging ugat ng ating debosyon sa Kanya nang makita si Jesus sa ating buhay. At kasama din po noon, nagpapasalamat din po tayo sa nag-alay sa ating misa, ang Barangay 306, Zone 30, na pinangungunahan po ni Chairman Erwin Francis Tobilla and Council. Palakpakan din po natin sila. Sana po sa lahat ng gawain natin, sa debosyon, sa prosesyon, pati sa ating misyon bilang Kristiyano, ay totoong makita si Jesus sa buhay natin. Maraming salamat po, Father Marvin. Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Magsirayo po ang lahat at atin pong babasbasan ang mga pamilya ninyo. Kahit po isang miyembro lang nandito o buong pamilya man nandito, ay igagawad natin ang pagbabasbas ng ating mahal na Poong Nazareno para po sa inyong lahat bilang pamilya. O Panginoong Diyos, kasihan mo ang iyong mga biyaya, ang mga mag-anak na naririto na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin ng iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.